Congratulations sa mga Facebook winners natin, yung mga sumali sa ating palaro. Nanalo kayo ng gabay medalyon. 5 winners, 5 gabay medalyon. Congratulations kay Ivan, kay Angelo, kay Rodel, kay Gilly at kay Nina. Mga kabayan, huwag kayong mag-alala kasi palagi tayong merong paraffol sa ating Facebook page. Kung interesado kayo, antayin nyo lang yung mga post. I-follow nyo ang ating Facebook page, nandito yan. At para sa mga winners, antayin nyo na lang mga kabayan, darating na ang gabay medalyon sa inyo at sana gawa din kayo ng reviews pagdating sa inyo ng product. Maraming salamat mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lorenzo. Taong 1950. Negros Oriental. Napasuntok na lamang si Mang Donato nang dumating ang balita. Hindi nagtagumpay ang pinadalang manunugis. Tinunaw ang tangan na mutya, gayon din ang antingero. Batay sa ulat ni Lorenzo, hindi pa nakarating sa lugar. Inatake na ng hindi maipaliwanag na puwersa. Biglang nag-init ang katawan. Lumala ng lumala. Naging dahilan para sumabog ang kabuuan. Sa bilang na matanda, ito na ang pang-10. Wala ni isa na nakaapak sa balwarte ng hindi kilalang kalaban. Sa katunayan, nakaraang taon pa binabagabag si Mang Donato kung sino nga ba ang nasa likod ng kaganapang ito. Nagsimula sa simpleng pagdiskubre ng unang mag-aaral. Tama lang na nakabalik ang estudyante. Binawian ng buhay sa mismong harapan. Walang malinaw na resulta ang pagsusuri. Malabo din ang dahilan ng pagkamatay. Pinadala sa doktor ang katawan pero ayon sa espesyalista, atake daw sa puso ang kinamatay. Sigurado si Mang Donato na hindi ito ang dahilan. Magmula ng insidenteng yun, sunod-sunod na ang pagpapadala ng antingero. Walang kaibahan. Pare-pareho ng sinapit. Iba't iba man ang kargang mutya at medalyon, pero wala ni isa ang umubra. Natatagpo ang tunaw katabi ng katawan ng biktima. Ngayon na 10 tao na ang nasawi. Buo na ang desisyon ng matanda na siya mismo ang pupunta sa lugar. Sandali lang po, maestro. Hindi po kayo maaaring magtungo doon. Hindi naman po sa pagmamaliit pero yung 10 antingero na pinadala natin, kumpleto ang bahagi ng katawan, malalakas eh. Pero hindi umubra. Paano ho kayo? Itinikom ni Lorenzo ang bibig. Matapos tukuyin ang pisikal na anyo ng antingero, pinanganak siya na isa lamang ang binti. Nauunawaan ko ang pinupunto mo, Lorenzo. Pero panahon na para alamin ang nangyayari. Hindi na pwede ang ganito. Sa bawat pinapadalang antingero, bangkay na lamang na umuwi sa atin. Oras na para baguhin ang stratehiya. Ano po ang naisip niyo? Handa po akong sumunod na naman ang kagustuhan niyo. Pero baka pwede pa tayong sumubok uli. Sa pagkakataong ito, ako po ang pupunta doon para alamin ang kaganapan. Aalamin ko rin kung paanong pinatay ang mga tauhan natin. Salamat sa pagiging tapat mo pero tutol ako eh. Ikaw na lamang ang natira sa 11 kong mag-aaral. Kung hahayaan kitang dumayo roon, paano kung matulad ka sa kanila? Wala nang matitira. Naiintindihan ko po at naisip ko na rin yan. Pero baka sa pagkakataong ito, magbago ang ihip ng hangin. Baka may makuha ko impormasyon na hindi napansin ng mga tao natin. Manong, magtiwala po kayo sa akin. Inaral ko pong mabuti at napag-usayan ang aral ninyo. Makakasigurado kayo, mag-uwi ako ng impormasyon bago mamatay. Iho, hindi ko masisikmura ang mangyayari sa'yo. Inubos nila ang mga kapatid mo. Anak na ang turing ko sa inyong lahat. Ikaw na lamang ang natira. Hindi ako makakapayag na pati ikaw kunin sa akin eh. May naisip akong plano. Yon ang gagawin natin. Pero maestro,
Paano kung sa pagkakataong ito magtagumpay ako? Subukan lang po natin. Hindi mo ba nauunawaan ang sinasabi ko, Lorenzo? 10 mag-aaral na ang namatay. Tapos ikaw, gusto mo rin ata eh. Pumirmi ka lang dito. Kagad namang kumalma si Mang Donato matapos mapagtanto ang pagtaas ng boses. Naunawaan naman ng binata ang reaksyon niya. Nag-aalala. Subalit nagpupumilit si Lorenzo. Walang nagawa ang matanda kung hindi pagbigyan. Gumayak kagad ang binata matapos maianda ang sarili sa susuungin na panganib. Maayos na nagpaalam kay Mang Donato. Sinigurado na aalis siyang hindi mabigat ang kalooban ng matanda. Sa maraming taon, ito ang tumayong ama at nag-alaga sa kanila ng kapwa mag-aaral na ngayon ay sumalangit na. Hinatid siya nito ng tanaw. Sa pagkaway pa lang nito dinurog na ang kanyang puso. Ito ang unang beses na iiwang mag-isa ang maestro. Araw ang binilang bago nakarating sa lugar. Hindi ito kabundukan, sadyang makapal na kagubatan. Maraming bakas na dinaanan ng mga tao at sa napapansin ng binata, para bang tinatawag siya ng mga ito. Nakiramdam sa paligid. Nang ilapat ang palad sa putik, hindi makapaniwala na hanggang sa panahong ito, hindi umaalis sa lugar ang kaluluwa ng mga yumao. Narinig ang boses ng mga kapwa mag-aaral. Damang-dama ang presensya nila. Sabihin niyo sa akin, sinong pumatay sa inyo? Sino ang umatake? Sino ba ang kalaban natin? Walang tugon ang mga kaluluwa. Palaboy-laboy ang mga ito sa gubat. Maya-maya pa ay kusang naglaho. Hindi man nakausap, sapat na rin ang saglitang pagpaparamdam. Dito humugot ng lakas ang binata para magpatuloy. Ilang oras na ring palakad-lakad sa gubat. Sa napapansin, kung gaano kalayo ang narating, ganon din ang pagkaligaw. Wala na siyang makitang daan. Wala na rin ang tinahak kanina. Sa madaling salita, kung sino man ang mapapadpad sa lugar na ito ay kinukulong ng hindi maipaliwanag na puwersa. Swerte na lang hindi pa sinugod si Lorenzo, kaya naman inabala ang sarili sa pag-oorasyon pang dagdag proteksyon. Malapit sa pumuntik pumwesto, sa bahaging may tubig sa paligid. Inilatag ang insenso, kandila, papel na pinagsulatan ng orasyon at ang manipis na kulay pulang tali. Matapos maianda ang lahat, umupo sa gitna si Lorenzo. Sinindihan ang 7 palito ng posporo. Sinimulan na ang orasyon. Nang sumunod na sandali may nabuong pananggalang. Nakapalibot ito sa binata at hindi direktang makikita ng ordinaryong tao. Pinagtibay niya ang lugar. Kaso nga lang napansin ang pumuslit na puwersa. Sumasabay sa hampas ng hangin. Maya-maya pa pinigtas ang tali. Nagmulat si Lorenzo. Humugot ng patalim sabay taga sa likuran. Pagtingin sa hawak na balisong, merong insektong nagwawala. Pinatay ito kagad. Nilibot ang paligid. Masyadong tahimik at masyadong malinis. Wala ni isang bakas ng kalaban. Ang meron lang, palaisipan kung saan galing ang atake. Dinaan sa ritual ang insekto, hindi ito mula sa barang o kulam o karanungan na alam niyang gumagamit nito bilang instrumento. Nang wala pa ring nangyari paglipas ng sandali, iwinaksi sa isipan, nagligpit na mga gamit at nagpatuloy sa paglalakad. Nagtayo ng barong-barong matapos makahanap ng maayos na pwesto. Hindi siya lumayo sa lugar kung saan may tubig. Katabi niya ang balon na kakatapos lang linisin. Tinambakan nito ng mga sanga. Nakampante dahil buhay ang balon. Dito rin kumuha ng tubig na pang-iinom. Sa pagsapit ng gabi, nakatambay sa labas si Lorenzo. Inaaliw ang sarili sa pagmamasid.
habang inaantay na maluto ang inihaw na ibon. Hindi nagtagal ay may umaligid. Dito na alerto ang binata nang masipat ang figura ng tao. Binunot ang patalim sabay karga ng orasyon. Sinundan ng galaw ng anino. Kumakaripas, pero humihinto pagdating sa unahan para lumingon. Matapos nun, muling tatakbo para kumilos. Ganito ang sitwasyon hanggang sa nakarating sa paroroonan. Bumungad ang bulkan. Payapa, maaliwalas ang kalangitan, subalit mapapansin mong tila may masamang pangitain. Sa sandaling tumalikod para balingan ng pansin ang ibang bagay, nanlaki ang mga mata ng binata matapos may tumama sa pisngi. Pagkapa, nagdurugo ang daplis ng patalim. May aninong dumaan sa harapan. Sa sobrang bilis, hindi sigurado kung purong anino o kung anuman. Hindi ito dumikit o sumagi. Sadyang nadala sa puwersa ang kamay at sariling patalimang tumama. Nasagad ang pasensya sa kaganapan. Ang nilalang naman ay patuloy sa biglaang atake. Habang tumatagal, naging malinaw kay Lorenzo. Isa lamang itong hamak na anino na naghubog tao. Hindi mawakan o mataga dahil tatagos lamang. Maya-maya pa ay biglang naglaho. Nagintay kung kailan babalik, subalit katahimikan ang sumunod na namayani. Bumalik sa barong-barong. May bakas ng yapak sa lupa. Iisang tao ang pinagmulan, subalit lumalakad-lakad sa kabuuan ng barong-barong. Sinuri ni Lorenzo ang mga gamit. Wala namang nawala. Wala ring bakas ng paghalughog. Sinundan ng yapak, kaso hindi matukoy kung saan nagmula o saan ang huling bakas paalis ng lugar. Tumingala sa pag-aakalang sa itaas galing. Hindi inasahan na tama ang hinala. Kaagad ding umiwas dahil nagpatihulog ito. Kabadong-kabado dahil sa laki, subalit walang bumulusok. Pagtingin, sapo ang noo na tinamaan ng matulis sa bagay. Muling nasagad ang pasensya ng binata, pero walang nagawa dahil naglaho ang nilalang. Buwisit. Hoy, alam kong nariyan ka sa tabi. Kung sino ka man, mabuti pang humarap ka na sa akin. Maging patas ka. Mabibigyan naman kita ng magandang laban eh. Inilabas na ni Lorenzo ang kwintas. Ito ang tangan na mutya ng tubig na mula sa 3 kinikilalang anito ng sinaunang panahon. May basbas ng espiritu ni Lacandanum, ang anito ng tagapangalaga ng katubigan. Nagiinit ito, tanda ng pagkaaktibo. Hindi nagtagal may nagpakita sa kadiliman, isang matanda na nasa edad 70 taon. Manipis ang katawan, butot balat. Namumuti ang buhok at mahabang bigote. May hawak na tungkod na papantay sa tangkad. Agaw pansin ang maliit na bungo sa dulo na pinapalibutan ng tinik. Mutya ng tubig ang tangan mo. Nararamdaman ko ang basbas mula kay Lacandanum. Ang bihirang mutya na pinagkaloob sa tapat na mag-aaral noong panahon ni Maestro Solario. Kung hindi ako nagkakamali, mula yan sa angkan ng taong yon, tama ba iho? Kumunot ang noo ng binata. Hindi inasahan na makikilala siya ng ganong kabilis. Paano mo naman nalaman ang tungkol dyan? At sino ka ba? Tanong ng binata. Pero hindi nagpakampante. Nanatiling alerto. Tawagin mo kong Bano. Mang Bano. Yan ang tawag sa akin magmula pa noon. Kilala ko si Maestro Solario dahil sa kanya ako nagmula. Dati ako mag-aaral. Kasabayan ko si Protasio, Benedicto, Solomon, Manolo at Pilimon. Mga sinaunang mag-aaral ng maestro. Napaisip si Lorenzo sa katauhan ng karap. Ang mga pangalan, narinig na sa kwento ng ninuno na sa Filemon. Isa sa binanggit ng matanda. Tama ito. Dating mag-aaral ni Maestro Solario ang mga yon.
Kaso hindi sigurado si Lorenzo dahil kailanman hindi narinig ang pangalang Bano. Bago pa makapag-isip, sumagot ang matanda na animoy nababasa ang takbo ng utak. Marahil hindi ako naikwento ng lolo mo. Sino nga bang kikilala sa suwail na mag-aaral kagaya ko? Kalahati pa ng aralin, itinakas ko ang karamihan sa libreta ni maestro. Ni hindi naisip ang mararamdaman ng taong nagmalasakit, maturuan lang ako ng karunungan. Subalit, hindi ko na maibabalik ang nangyari. Ilang dekada na ang nakalipas. Sumakabilang buhay na si maestro at kapwa ko mag-aaral. Habang nagpapatuloy sa kwento ang matanda, naglaro sa isipan ni Lorenzo na posibleng ito ang pumapatay sa bawat taong napapadpad sa lugar. Kaya naman dahil dito, palihim na naghanda sa atake. Nang lumakad ang matanda, humakbang si Lorenzo, kaso hindi maisagawa ang pagsugod sa biglaang paninigas ng katawan. Naging tuod sa kinalalagyan. Anong ginagawa mo? Tanggalin mo ang mahikang to! Habang nagsasalita pa ako diyan ka muna, hindi matatapos ang kwento ko kung malaya kang makakagalaw. Hindi ka titigil hanggat hindi ako nagpapatama ng atake. At para malinaw sa'yo, hindi ako ang kalaban dito. Katotohanan na hindi mo paniniwalaan. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa taong hindi ko naman kilala? Alisin mo ako rito. Hindi maiwasang mapaisip ni Lorenzo kung anong klase ng mahika ang ginamit sa kanya. Kahit anong orasyon na alam niya ay hindi gumagana, maging ang bisa ng mutya, hirap sa pagwasak. Naubos na maging lakas niya. Sa bawat pagsusumikap na makawala, hinihigop ang lakas. Nang mapansin ng matanda na nanghihina na siya, saka ito nagpakita ng awa. Direktang bumagsak sa lupa ang binata, hindi nakatayo sa bigat ng katawan. Magpahinga ka muna. Malalim na rin ang gabi. Sa oras na magising ka at gusto kong kausapin, pumunta ka bandang tibog. Magkita tayo sa isang pinakamatayog na puno. Ito ang huling salita na narinig ni Lorenzo mula sa matanda bago tuluyang nawalan ng malay. Tirik na ang araw ng magising. Unang sumagi sa isip ang matanda. Dali-daling tumayo subalit muli ring natumba. Hindi maunawaan ang bigat ng pakiramdam. Pagtingin sa tabi, may nakahandang pagkain at inumin. Bagong luto ang kanin at ulam. Ayaw mang magtiwala. Walang magawa dahil sa gutom. Inubos at sinimot. Makaraan ang oras nagsimulang maglakbay patungong timog. Hindi inasahan na maaabutan doon si Mang Bano na para bang inaantay ang kanyang pagdating. Inakala kasi pahihirapan na naman siya sa paghahanap. Lumapit siya at inunahan sa pagkilos. Idiniin niya sa leeg ang patalim. Kung akala mo mapapasunod mo ko sa anumang plano mo, nagkakamali ka. Nandito ko para alamin ang nangyari sa mga kapatid kong namatay sa lugar na ito. Kung ikaw ang nasa likod nun, mas mabuti pang umamin ka na. Baka sakaling pagbigyan pa kita. Kaninong maestro ka ba nag-aral? Mukhang may nakaligtaang ituro. Nagulat si Lorenzo nang maglaho ang hawak na matanda. Dito lang naging malinaw na isa lamang replika at ang tunay ay nasa unahan. Nakangiting lumapit si Mang Bano. Umiiling. Tanda ng bahagyang pagkadismaya. Teka, paano? Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong alam? Humagalpak sa pagtawa ang matanda matapos itong marinig. Lumapit kay Lorenzo, pasimpleng huminto sa harapan ng binata. Hindi ko matukoy kung sino ang maestro mo. Ang kilala ko lang, ang mutya na hawak mo. Makapangyarihan ang gamit na yan. Pero ang kakayahan at abilidad mo bilang manunugis, kulang na kulang. O baka naman, sa oras na nagtuturo ang maestro mo, tulog ka. Hindi ba iha? Hindi mo mahanap ang kalaban kung ganyan kakahina.
Masyadong malakas ang kalaban mo kaya ang payo ko, gamitin ang nalalabing oras at ang lugar na ito para gisingin ang natutulog mong kakayahan. Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Pasensya na pero maayos pa ang utak ko para hindi matunugan ang plano nyo. Halata naman eh. Mamanipulahin nyo ako. Paniniwalain tapos sa huli bibiktimahin. Gasgas na ang pakulong yan. Marami na akong insidente na nasangkutan. O sige, hindi kita pipigilan sa paniniwalang yan at hindi rin kita pipilitin. Pero kung sakali man na gusto mong sumubok, dito mo lang ako hanapin. O siya, mukhang malayo-layo pang lalakarin mo. Mag-iingat ka, iho. Tumalikod ang matanda. Susundan sana ni Lorenzo. Subalit muling niyapos ng puwersa ang katawan dahilan para hindi makakilos. Saka lang nakawala ng malayo na si Mang Bano. Kaagad siyang sumunod. Pero sa halip na matunton ang kinalalagyan nito, sa harapan ng barong-barong dinala, nagpahinga na lamang si Lorenzo. Mang Bano. Kilala niya si Lolo Filimon at ang mga kaibigan. Sinabi niya rin, kabilang siya sa mga mag-aaral pero suwail. Siya lang naman ang naabutan ko sa lugar na ito. Kaya sigurado kong siya ang kalaban. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi niya ako niligpit kagad? Katulad ng ginawa niya sa kapwa mag-aaral. Dumako ang tingin ng binata sa mutya. Naisip na baka dahil ito sa tangan niya. Kilala ng matanda ang gamit. Natukoy pa ang pinagmulan at sino ang nagbasbas. Napangiti si Lorenzo. Sa loob ng binata takot sa tangan ang matanda. Hindi maiwasang humalakak ng makaisip ng plano. Gagamitin ang mutya laban sa matanda upang paaminin sa ginawa sa mga yumaong kamag-aral. Bumalik si Lorenzo ng timog. Nilibot ang buong paligid kaso wala ng bakas sa mga gilap. Nag-orasyon sa mismong lugar pero pagkasindi pa lang ng kandila kagad itong namatay. Niyapos ng kakaibang kilabot ang paligid. Walang hampas ng hangin pero may malamig na haplos. Nararamdaman niya rin ang paghinga ng nilalang. Hindi lang malinaw kung ano dahil walang nakikita sa paligid. Sinundan ng pinagmulan. Mula sa likod ng mga puno nakausli ang buntot ng kabayo. Pero alam niya na hindi ito normal. Dumakot ng mamasamasang putik. Kinargahan ng orasyon sabay bato sa direksyon ng halimaw. Nakuha nito ang pansin. Kampante si Lorenzo na hindi aatake dahil wala pa sa oras. Laking gulat nang bigla na lang bumungad sa tabi at binalibag. Ngayon napagtanto na walang pinipiling panahon. Kapag nagkaharap, aatake at aatake. Kagad binato ng orasyon nang lumapit muli ang nilalang. Sumigaw ito. Nagwawala matapos mapuruhan sa muka. Umatras ng umatras hanggang sa bumalik sa likod ng puno at doon na naglaho. Kahit wala na ito, dinig na dinig pa rin ang daing. Matutuwa na sana si Lorenzo dahil nagawang pabalikin sa lungga ang halimaw. Siya namang pagkagulat matapos sumiklab ang apoy sa likuran. Mabilis ang pagkalat at ang pinagtataka sinundan siya nito. Pinagana ng binata ang bisa ng mutya. Binuway ang tangan habang tumatakbo palayo sa apoy. Sinadyang dumaan malapit sa may tubig. Sa hudyat ng bata, nabuhay ang putik sa tabi. Naging pananggalang. Sa pamamagitan nito unti-unting naapula ang apoy. Hindi makapaniwala si Lorenzo habang tinititigan. Maya-maya pa naging alerto ng masipat ang aninong hubog na unang sumalakay pagdating sa lugar. Kaso sa halip na umatake ito, iba ang pinapakitang kilos. Sa pagtitig ng binata, pumasok sa isip ang pangitain kung saan tinatalakay ang buhay ng bawat yumaong mag-aaral. Nadiskubre ang paraan ng pagkamatay. Lahat ng mga ito
ang 10. Pare-pareho ang sinapit. Papasok pa lang sa kakawyan, sinasalubong na ng puwersa. Galing sa kapangyarihan ng apoy ang umaatake. Nagbabalat kayong hangin na direktang pumapasok sa kaloob-looban at nagkakalat ng sumpa. Walang nakakatagal kapag kumalat na ang init nito. Hindi lang buhay ang tinutunaw, maging ang tangan na gamit. Habol ni Lorenzo ang hininga. Hinahagod ang lalamunan dahil animoy may bumara. Ilang minuto ang lumipas bago kumalma. Nanatili sa kinakalagyan ng nilalang. Ngayon lang nalinaw ng binata ang itsura. Kung sa gabi ay purong itim. Ngayon na may araw ay parabang kristal ang katawan. Mahusay sa pagbabalat kayo. Kung hindi mo gagamitan ng orasyon, hindi makikita ang tunay na itsura. Walang muka. Parang kristal na hinugis tao lang. Sa puntong ito hindi takot ang dulot, kundi kagaanan ng loob. Pinaywatig na tila ba isang kakampi. Gayunpaman, hindi nagpakampante si Lorenzo. Ano pa ang inaantay mo? Kung umaasa ka magpapasalamat ako nagkakamali ka. Sa paningin ko kalaban ka pa rin. Dahil kung hindi mo ako susugurin una pa lang. Hinanda ng binata ang sarili para tapusin ang nilalang. Pero hindi nagawa ng bigla itong naglaho. Hindi nag-iwan ng bakas kung saan nagtungo. Pagkatapos naman ito, muling nasipat ang pag-apoy ng mga damo. Naging alerto dahil palapit sa kinaroroonan ng binata. Winasiwas ang mga kamay. Inihipan ng orasyon ng palad. Saudyat. Nabuhay ang tubig sa kalapit na putikan. Sumalubong sapoy. Pinagtibay man ng binata ang depensa, hindi pa rin magawang tapusin kagad dahil kinulang na sa tubig. Binitawan muna ang atake. Dali-daling bumalik sa barong-barong at pumwesto sa harapan ng balon. Sa puntong ito, magkabilang direksyon ang dinaanan ng apoy. Naningkit ang mga mata ng maaninag ang figura sa unahan. Nang luminaw, hindi na nagtaka kung saan galing ang apoy. Lumilikha din ng apoy ang tikbalang na ngayon ay papalapit sa kanya. Bago makaabot sa kinaroroonan ng nilalang, nagsagawa ng ritual sa tubig ang binata. Saudyat kumulo ang tubig sa balon. Dahan-dahang umangat at tinupok ang apoy. Sa lakas ng puwersa, tumilapon ang tikbalang, subalit hindi ito umatras. Muling sumugod at sa bawat hiyaw nito, may apoy na bigla na lang nabuhay. Dumarami, kung kaya't lalong nangamba si Lorenzo. Habang ginagawa ng tubig ang trabaho nito, hinarap ng binata ang hamon ng tikbalang. Panay sa pagsugod, masyadong agresibo. Paulit-ulit na sumisipa at walang tigil sa pag-angil. Naging maingat si Lorenzo dahil naglalabas ng lason ang bibig nito. Ang matutulis na kuko. Meron ding kapit ng sumpa. Nang mapagod sa pagbato ng kapangyarihan ng alimaw, ni isa walang tumama kay Lorenzo. Binago ang stratehiya, mano-manong nakipagbakbakan. Taglay ng tikbalang ang kamao ng tao. Hindi ito inasahan ng binata. Natatawa pa habang bumabato ng kamao. Maya-maya pa, kusa siyang huminto para pagtawanan ang nilalang. Sandali lang, sigurado na ba to? Hindi ka talaga nagbibiro. Ngayon lang ako nakasalamuhan ng tikbalang na handang makipagsuntukan na. Oh, uy! Teka, masyado ka namang nagmamadali eh. Wala nang oras para magbiro. Minabuting pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang ganap. Habang nakikipagtuos ang binata sa nilalang, may mga mata na nakamasid sa hindi kalayuan. Puno ng pagkamangha ang mga mata habang pinapanood ang bawat kilos ni Lorenzo. Samantalang ang matanda naman, napapadalas ang tingin sa mutya ng binata. Maya-maya pa pasimpleng inihipan ang gawin ng tikbalang. Isa itong hudyat na itigil ang ginagawa. Kagad,
Huminto ito alinsunod sa kagustuhan niya. Sinasabi ko na nga ba, pagkatapos ng 10 ay darating ka rin. Ilang dekada na akong naghintay. Ang buong akala ko'y mabubulok na ako sa lugar na ito. Hindi nakikita ang tagapagmana ng mutya ng tubig. Nasasabik tuloy akong hamunin ang kakayahan niyan. Wika ni Macario habang pinapaapoy ang sariling mutya. Sa kabilang banda, naasar si Lorenzo sa biglaang pag-atras ng tikbalang. Kinalampag ang puno, kaso hindi na nagpakita muli ang nilalang. Ang naiwan na lang, amoy ng sunog na halaman sa tabi. Wala nang apoy, pero naroon pa rin ang mahinang usok. Kakaiba ang hatid sa pakiramdam. Animoy may kargang lason. Nagmamadaling umalis ang binata bago kapitan. Sa barong-barong nahulog sa malalim na pag-iisip, kasabay ng pagkadismaya. Dahil ilang araw na sa lugar, wala pa ring nakuhang impormasyon. Maliban na lang sa pangitain na binigay ng halimaw, ang dalumaton. Isang uri ng engkanto na pwedeng alagaan ng tao. Nagtataglay ng kapangyarihan na pagpapakita ng kaganapan sa buhay ng tao. Kaya hindi nagtaka si Lorenzo kung bakit ganon ang pagbigay ng pangitain. Kaso nga lang, may katanungan siya rito. Sino ang kinikilalang amo ng engkanto? Bago pa man masagot, agaw pansin ang boses ni Mang Bano. Maaliwalas ang muka. May dalang kanin na binalot sa dahon ng saging at kawayan na nakatali ang inihaw na manok. O siya, kumain ka na para magkalaman ng tiyan mo. Hindi na ako nagdala ng inumin dahil malapit ka lang sa balon. Tamang-tama ang pinili mong pwesto ah. Alam na alam mo ang mga bagay na kinakailangan sa oras ng kagipitan. Nakita ko kung paano ka lumaban. Napahanga mo ko. Magpatuloy ka pa sa pakikipagtuo sa iba't ibang nilalang dito. Itudo mo ang gamit ng mutya para matuklasan mo ang ibang gamit niyan. Nalalapit na rin ang paghaharap nyo, kaya mas mainam na ikondisyon mo ang iyong sarili. Paghaharap namin. Kanino ko haharap? Nandito na ang totoong kalaban. Kikilos na sana ang binata para sumugod, kaso nga lang naunahan ni Mang Bano. Habang pinapanood kitang makipaglaban sa alagad na tikbalang ni Macario, nanonood din siya sa hindi kalayuan. Maniwala ka o hindi, ikaw ang inaantay niyang gumawi sa lugar na ito. Hindi ka ba napapatanong kung bakit buhay ka pa hanggang sa mga oras na ito? Hindi kamatayan ang kapalaran mo, kundi pumuksa ng nilalang na mas masahol pa sa demonyo. Sinasabi ko, iho, apoy ang kalaban mo. Apoy laban sa tubig ang magiging ganap dito. Siguro, masasabi mong magiging madali dahil naaapula ng tubig ang apoy. Pero huwag kang magpakampante. O siya, iiwan na kita. Makikita mo ako sa susunod pero doon sa bukana ng kakahuyan. Mag-iingat ka. Hindi nakapagsalita si Lorenzo, ni wala man lang pumasok sa isip sa sinabi ng matanda. Pinanood niya ito habang lumalayo. Sa kabilang banda, hindi maiwasang matawa nang mapagtanto ang kaganapan. Ngayon lang naintindihan na nakaharap na ang puwersa ng kalaban. Nasasabik siya na makaharap mismo ang sinasabing Macario. Matapos makapag-isip, lakas loob na bumalik sa lugar pagsapit ng dilim. Sa pagkakataong ito, nagbitbit ng tubig mula sa balon. Pagdating sa lugar, sumalubong kagad ang mainit na temperatura. Ilang sandali pa lamang nakatayo pero butil-butil na ang pawis. Kagad pumapakawala ng orasyon ng binata. Sa kabutiang palad naibsa ng pakiramdam. Tinignan ng paligid. Bawat daon at puno ay pwedeng lumiyab anumang oras. Kapansin-pansin ang pagtuyo nito. Idagdag pa ang hampas ng mainit na hangin. Hinanda ng binata ang sarili. Hindi nagtagal, nagsimulang magkasunog.
Nagsimula ang apoy sa itaas ng puno, isa-isang natambaka ng sanga. Nakaiwas naman, pero nangamba ng palibutan na ng apoy. Mula sa unhan, lumitaw ang figura ng matanda. Nung una inakalang si Mang Bano, pero habang tumatagal, ibang muka ang naaaninag. Walang ibang pumasok sa isip kung hindi si Macario. Hindi siya sigurado pero dahil sa pagpapakilala nito, naging malinaw. Tama ka. Kukumustahin ko sana si Donato, pero parang wala ka ng balita sa lumpong yon magmula nang umalis ka papunta rito. Ano nga ang pangalan mo, Lorenzo? Tama ba? Ikaw lang naman ang nag-iisang apo ni Pilimon, ang pinasahan ng mutya ng tubig. Nakita ko kung paano kang gumalaw. Hindi ko itatanggi na nakakamangha. Mahusay. Mabibigyan mo ko ng magandang laban. Pero bago tayo magharap, kayanin mo muna ang hamon ng paligid. Wika ng matanda bago naglaho muli. Hindi magawang sundan sa siklab ng apoy. Pakiramdam ni Lorenzo nasa loob siya ng bulkan. Nang masipat ang bulkan sa hindi kalayuan, hindi tuloy maiwasan na totoo ang naisip. Isinantabi. Hinanda ang sarili kung paanong lampasan ang hamon. Binuksan ang baunan na may lamang tubig. Dumakot siya ng lupa. Kinargahan ng orasyon at hinayaang sipsipin ang init ng apoy. Sa ngalan ng tubig na nagmula sa basbas nila kang dahom, tupukin ang apoy. Winasiwas ang mga kamay upang gumuhit ng simbolo sa hangin. Sinundan ng ilang beses na pag-ihip upang pagtibay ng depensa. Maya-maya pa, unti-unting humupa ang paligid. Inubos ng puwersa ang pagliyab. Napabuntong hininga si Lorenzo nang maapula ang apoy. Hinanap kagad si Macario. Kaso nga lang walang ideya kung nasaan ito. Hindi sumuko. Lumakad ng lumakad. Sinuri ang bawat masukal na bahagi. Sa napapansin ng binata, bawat puno ng balete may marka ng kalmot. 3 kuko ang rumihistro at may bakas ng dugo. Dinama at sinuring mabuti. Dito napagtanto na lungga ng mabangis na nilalang. Maya-maya pa, dumagungdong ang malakas na tungal. Baboy Ramon na nanlilisik ang mga mata. Naglalabasan ang matutulis na pangil. Walang preno, dere-derecho sa pagsugod. Nakailag man ng una, hindi pa rin nakaligtas sa sumunod na atake. Tumilapon matapos sinuwag. Damang-dama ng binata ang matulis na sungay. Hindi man nagtamo ng sugat, dama pa rin ang pinsala. Muling sumugod pero sa pagkakataong ito, biglang dumami. Natigilan si Lorenzo, hindi malaman kung sino ang uunahin. May sumusulpot sa likod, sa tabi at sa harapan. Hindi pa tumalab ang orasyong binato. Naipit siya sa uli. Hindi makahinga sa walang tigil na pagsuwag ng halimaw. Bumabaon na siya sa lupa. Maya-maya pa, lumitaw ang dalumaton. Pansamantalang naagaw ang atensyon ng nilalang. Sa puntong ito nagbago ang anyo ng Baboy Ramo. Dito nalinawan ng binata kung ano ang kalaban. Ito ay Harimudon, uri ng halimaw na wangis ng Baboy Ramo. Sinasabayan ang atake ng dalumaton. Sa puntong ito naunawaan ang sinenyas ng nilalang. Sinabuyan ng tubig ang Harimudon at saka binato ng orasyon. Agarang umepekto ang bisa. Hindi natuyo ang tubig sa katawan nito. Kumapit ng kumapit. Nagatid ng lason sa kabuuan. Nilunod ang hininga hanggang sa nalagutan. Bumalagta ang halimaw. Pero bago pa makapagdiwang sa tagumpay, agaw eksena ang presensya ni Macario. Mapatikbalang o Harimudon o kahit anong banta, talagang nalalampasan mo. Gusto pa sana kitang paglaruan, subalit sayang ang oras. Natatalo mo din. Tunay ngang malakas ka.
kaso mahina sa maraming bagay. Talaga bang alam mo ang gagawin sa iyong tangan? Hindi mo alam ang 100% ng bisa ng gamit. Gusto mong malaman kung hanggang saan ang alam ko? Bakit hindi mo subukan? Maglaban tayo at ikaw ang bahalang umusga. Ganyan din ang ugali ni Pilimon ng kabataan. Parehong-pareho kayo. Puro hamon pero kulang sa lakas. Tama ka. Bakit hindi natin subukan ang kakayahan mo? Tignan natin kung maaapula ng tubig ang apoy. Matapos magsalita, nagsimulang magkasunog sa iba't ibang bahagi ng paligid. Hindi na natakot si Lorenzo. Ilang beses nang nakasagupa ang apoy. Hindi na nagdulot ng sindak sa kanya. Nakuha pang pagtawanan ang presensya ni Macario, bagay na ipinagtataka ng matanda. Pasensya na ho ha. Wala naman talagang nakakatawa pero gusto ko lang tumawa. Sa lagay mo dyan, ni minsan ba hindi ka natusta? Parang nasa loob ng katawan mo ang apoy ah. Buhusan kaya kita ng tubig. Lapastangan. Walang nagsasalita ng ganyan sa akin kung hindi ikaw lang. Alam mo ba kung anong mangyayari sa taong katulad mo? Tusta. Kagaya ng sinasabi mo. Pinalakas ni Macario ang apoy sa paligid. Umabot ito sa paanan ni Lorenzo. Subalit kanina pa naglatag ng depensa ang binata. Hindi siya masasaktan ng apoy, ni magkakaroon ng pinsala. Nanatili siyang nakatayo, samantalang sumasambit ng orasyon ng isipan. Inalala ang mga salitang tinuro ng ninuno. Habang dinarama ang presensya ng mutya, para bang sumagi sa katawan ng binata ang espiritu ng mga ninuno. Sanib puwersa. Ang apoy na nagliyab ay unti-unting nahawi. Nagbigay daan kay Lorenzo tungo sa kinaroroonan ni Macario. Wala nang sali-salita. Agarang umatake. Kaso nga lang nasalo ng matanda ang kamao. Maigpit itong pinigilan. Sa puntong naglapat ang kamao ng dalawa. Naglalaban din ang puwersa ng tubig at apoy. Ganyan nga. Ibuhos mo ang lakas. Ipakita mo kung sino ka. Ipamalas mo ang mutya. Ngumingiti ka pa, pero alam kong kinakabahan ka na. Huwag kang mag-alala. Kahit papano may natitira pa akong respeto sa isang matanda. Sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay ang mga kasamahan ko? Bakit mo sa akin tinatanong? Bakit hindi sa makasarili mong maestro? Ilang taon ka na kay Donato, pero parang hindi mo siya kilala. Pangalan niya lang yata ang alam mo. Diniin ni Lorenzo ang lakas. Bagyang umatras ang matanda. Tumatawa man ng itsura, pero mahahalata ang takot sa muka. Sabihin mo na lang kasi, 10 buhay din ang kinuha mo, kaya sigurado ko may dahilan ka. Ano yon? Tinaas ng gusto ni Lorenzo ang atake. Nagsimulang mamasa ang katawan ng matanda. Matapos kumapit ang bisa. Pinakiramdaman, nakasalang sa kumukulong tubig. Dito unti-unting bumigay para isalba ang sarili. Oo na, magsasalita na ako. Ibaba mo ang depensa, hindi ako makahinga. Magkakilala kami ni Donato. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng mutya. Tinuruan niya ako. Nilaso ng utak hanggang sa niyakap ang kasamaan. Siya ang nagtulak sa akin na kalabanin ng grupo ng ninuno mo. Apoy laban sa tubig. Dahil gumagawa siya ng eksperimento kung paanong matatalo ng apoy ang tubig. May mutya rin siya ng apoy. Nawalan na ito ng bisa dahil hindi nagagamit sa tama. Pinadala niya ang mga mag-aaral sa lugar na ito para hanapin ako. Hindi, para bawiin ang mutya dahil ito ang magpapabuhay ng tangan niya, ang mutya ng bulkan. Napatitig si Lorenzo sa matanda. Hindi na pinalampas ang pagkakataon. Inipon ang galit at buong lakas sa binuntong dito. Walang nagawa ang mutya ni Macario. Sinakop na ng tubig ang kabuuan.
Nanlumo ng matagumpay na mahablot ng binata ang tangan. Dilat ang mga mata na napaluhod. Dahan-dahang humandusay. Wala nang salitang maririnig. Maya-maya pa ay nalagutan ng hininga. Mariin na kinuyom ni Lorenzo ang mutya ng apoy. Damang-dama ang paggalit ng enerhiya. Napalitan ng lamig ang init. Sisirain na sana upang maigante ang kapwa mag-aaral. Natigilan siya nang maalala ang tungkol sa maestro. Dali-daling umalis ng lugar para makaharap ito. Subalit napahinto ng makasalubong si Mang Bano. Nagawa mo rin. Tama lang na pinili ka ng ninuno mo para pag-iwanan ng mutya. Hindi na kita gagambalain pa. Humayo ka dahil batid kong may susugurin ka. Ang huling kalaban ng kwentong ito. Teka, sandali po. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Sino ba talaga kayo? Diyan lang ako nakatira sa tabi-tabi. Ano man ang nangyayari sa lugar na ito, alam na alam ko. Para sagutin ang katanungan mo. Oo, alam ko simula pa man. Binigyan ako ng biyaya ng aking kaibigang Dalumaton na mabasa ang hinaharap. Nakita ko na ito. Sinabi ko na, kilala ko ang ninuno mong si Pilimon. Kilala ko rin ang maestro mong si Donato. Pati na rin ang kinalaban mong si Macario. Dahil minsan na kaming naging magkaibigan. Pinaghiwalay lang ng paniniwala. May naging mabuti, may naging masama. O siya, hanggang sa huling pagkikita. Pinanood lamang ito ni Lorenzo habang lumalayo. Sa kabilang banda, hindi na makapag-intay na makaharap ang maestro. Katulad ng inaasahan, nakabang na ito sa pintuan, sumalubong ng yakap. Tuwang-tuwa sa pagbabalik, pero hindi may kubli ang pangamba. Nauunawaan ni Lorenzo kung para saan ito. Papalis pa lang siya nung araw. Kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalangan na para bang ayaw may matuklasan ng binata sa oras na marating nito ang lugar. Ilang araw kang nawala. Nag-alala ko, nangayayat ka na. Halika, naganda ako ng pagkain. Ay sus Mariose, pagdumi ng damit mo. Kumain ka lang dyan. Iahanda ko ang paliguan. Kahit hirap sa paggamit ng saklay, minabuti pa rin kumilos ni Mang Donato. Napabuntong hininga si Lorenzo. Kanina pa nagpipigil na sumbata ng matanda. Hindi rin magawang kumain dahil sa nararamdaman. Nang makapa ang mutya ng apoy ni Macario, hindi na pinigilan ang sarili. Nalaman ko ang dahilan kung bakit pinaslang ang mga kapatid ko mag-aral. Sa pagkakaalam natin, may kalaban doon na dapat puksain. Pero ang totoo, matagal na naming kasama ang pinakakalaban. Nakita ni Lorenzo kung paanong natigilan si Mang Donato. Umayos ito ng tindig at tumarap. Sinubukan pang linlangin ang pag-iisip ng binata pero hindi na nagpatinag. Ano man ang narinig mo kay Macario o kay Bado, hindi yun totoo. Walang katuturan ng sinasabi nila. Gusto ka nilang paikutin. Sa tingin mo, magagawa ko ba ang bagay na yon? Hindi ko lang kayo mag-aaral. Tinuruan ko kayo. Mga anak ko kayo eh. Mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi ka pa rin aamin kahit huling-huli ka na. Manong tama na. 10 kapatid ko ang pinaslang mo. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mo kami kinukubinse na pag-aralan ng mga turo mo. Gagamitin mo pala kami laban sa kaaway. At ngayon akong natira, mabuti na lang malakas yung mutya na pinamana sa akin. Kundi mamamatay din pala ako. Napabuntong hininga si Mang Donato. Dito unti-unting nagbago ang ugali ng matanda. Direktang tumitig sa mga mata. Wala ka talagang respeto sa akin oh. Tinawag mo kong Manong. Wala kang utang na loob, Lorenzo. Ako ang nag-aruga sa'yo. Paslit ka pala at ang mutyang gamit mo. Babalik at babalik yan sa akin. At bakit naman? Pagmamay-ari mo ba?
Hindi mo na ako maloloko. Sinabi mo noon na lahat ng tanga naming mga mag-aaral mo ay susuko sa'yo. Pagdating ng panahon yun, hindi po ba? Dumating na ang panahon pero hindi para isuko ang gamit, kundi para puksain ka. Hindi ako makakapayag na mauwi sa walang pagbubuhis ng buhay ng mga kapatid ko. Nagpakawala ng atake si Lorenzo. Agad namang dumepensa ang matanda. Kaso nga lang sa lakas ng puwersa at kulang sa balanse, tumilapon din. Inilayo ng binata ang mga kagamitan nito hanggang sa wala nang natira kundi ang karunungan sa orasyon. Wala kang mutya dahil nawalan na ng bisa. Ano nang gagamitin mo? Alam mo rin na hindi uubra ang orasyon mo sa akin. Sa kabila ng babala ni Lorenzo, umatake pa rin ang matanda. Ginamitan ng pinakamataas na uri ng orasyon, subalit masyadong preparado si Lorenzo. Binuhay ang tubig sa paligid at buong puwersang umatake sa matanda. Animoy nilulunod sa dagat. Hirap makaahon, hirap makawala. Maya-maya pa basang-basa ang kabuuan ng mandusay. Dilat ang mga mata. Awang ang bibig. Nagliyab ang tenga, ilong at ang bibig. Kinuha ng binata ang mutya ng maestro. Itinabi sa mutya ng bulkan. Tama ang sinabi ni Macario. Kinakailangan ito upang buhayin ang gamit. Magkatabi lang, subalit unti-unting nagkabuhay ang tangan. Sumigla at muling nagtaglay ng lakas. Gayunpaman, piniling sirain, alang-alang sa kamatayan ng 10 mag-aaral. Isinabay sa libing ng maestro ang wasak na mga mutya. Sa mismong kagubatan na lungga ni Macario inilibing. Siniguradong kahit sa kabilang buhay, hindi lulubayan ng konsensya. Hindi ko galing kumilala sa mga taong masama ang budhi. Pero alang-alang sa dati naming samahan, mag-aalay ako ng kandila at dasal. Tumabi si Lorenzo. Dumating si Mang Bano. Binigyan ng oras upang manalangin. Maya-maya pa pinag-usapan ang mangyayari sa inaharap. Pinili ni Lorenzo na bumalik sa tahanan ng ninuno. Hindi maiwasang magsisi. Nasayang ang dekadang paninilbihan kay Mang Donato. Inakala ng binata na masisiguro ang kinabukasan. Yun pala, nabubuhay siya sa poder ng tao na matagal nang pinagplanuhan ang buhay niya. Gayunpaman hindi tumigil si Lorenzo. Patuloy na nagsisilbi sa kanan, subalit hindi na kumilala ng maestro. Nagtayo na rin ng maliit na tanggapan kung saan inaasikaso ang mga taong biktima ng iba't ibang elemento. Ginamit niya ang oras upang labanan ang kampo ng kaliwa. Hindi nagtagal, naging tanyag ang kanyang pangalan. Binansagan siyang Lorenzong Tubig, ang taong nagtatangan ng mutya ng tubig. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pang kalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1.
Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulantela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan ko, ang pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.